Na. So we will proceed sa problem 10. Paki-check lang sa site ang notes. Anyway, napod mo yung PowerPoint presentation na ako lang i-rediscuss ang problems. So sa problem 10, from a boat sailing due north at 16.5 kilometers per hour, a wrecked ship K and an observation tower T are observed in a line due east. Then 1 hour later, the wrecked ship and the tower have bearings south 34 degrees 40 minutes east and south 65 degrees 10 minutes east respectively. Ang question is to find the distance between the wrecked ship and the tower. So to first i-draw ang figure, no. Na ako na boat nga sailing north. So let's say initially mo ni ang reference point na to. Napadire ang boat na to initially. Eps. Sana mo dyan. Initially, nadire atong both. Boat. So, 16.5 kilometers per hour yung speed. Tebotang velocity niya. 16.5. kph na. Then initially pod ang kaning wrecked ship K and observation tower T are observed in a line due east ko, no. So from the initial position to the right niya nadira ang wrecked ship K and the observation tower. So let's say mo ni siya ang location sa wrecked ship. Sa akin na mo dyan. Yan na. Wrecked ship, and then somewhere beyond that would be the observation tower T. Na, so mag-draw lang tag kondre, no. Barko gyapon. Yan na. Assume lang this is exactly at point K. Then we have our observation tower. Somewhere dire dapita. Observation tower T. Then 1 hour later ko, no, the wrecked ship and the tower have bearings south 34 degrees 40 minutes. Padaw ni siya sa wrecked ship. Then ang south 65 degrees 10 minutes is toward the tower. So after 1 hour, diba distance equals velocity times time. So ang velocity 16.5 kph. Basically kung ato ning multiply og 1 hour, then ang distance is kuan ra no 16.5 kilometers times 1 hour. Na. So cancel ni. Then the distance is 16.5 kilometers. Tala na siya i-move. Oops. So, ang final position sa boat, somewhere dire. Admit. Na. So, this distance is equal to 16.5 kilometers. Na. Then, ang bearing toward point K. Muna siya ang point K. This is 34 degrees 40 minutes. South line, then muna ang east line, no? So 34 degrees 40 minutes. Na. Then toward the observation tower, 65 degrees 10 minutes ang iyang inclination. So bearing gyapon na siya. So ang bearing always measured from the vertical line gina, either south or the north line.
So ang 65 is this total angle. Kini siya. $65, 10 minutes na. So atong first tanawon nga triangle is kaning tibuok nga triangle. Ano siya? Anyway, ato lang ning isuot ang coordinates niya, no? North, east. Mo ni ang south line, then this is west. So we first consider the whole triangle. Ato lang nilabelan ang kanya, no? KT ni siya. What if kani siya kunganlan og point A? Point A, then this is point B na. So we consider first triangle, the right triangle. Ano na lang? Right triangle ABT. Na kanin tibuok. So atong solvon ang length ani nga line, the length of 80. So atong gamiton nga function is kuha na lang, no, tangent, and then we use this whole angle 65 degrees 10 minutes. Ang opposite nga side sa iya is this whole distance, horizontal distance. So opposite is 80, then over adjacent, ang iyang adjacent is this one, 16.5 kilometers. Admit, yan na. So solving 80, we have 16.5 times tangent of 65 degrees 10 minutes. So this is 35.655 using 3 decimal places lang. A sub t. Na. Then unit is in kilometers. Now after tani siya makuha, then we can solve ang atong isolve gyud essentially, no, ang distance between the wrecked ship and the tower. So we want this distance. Ito highlight ana. Distance between the wrecked ship and the tower. Mo ni ang wrecked ship, then this is the tower. So atong next i-consider nga triangle is kanina pong smaller, not rectangle, triangle. Kanina po. Ana. So for the smaller triangle, ang atong inclination gamiton is kani siyang 34 degrees 40 minutes. Then using the tangent function, we can obtain the distance AK. So tangent of 34 degrees 40 minutes, this one, opposite niya nga side is AK. Yan na. AK, then divided by the adjacent side. Ang adjacent side is AB, which is kabata nga 16.5 kilometers over 16.5, meaning ang distance AK is equal to 16.5 times tangent of this angle, 34 degrees 40 minutes. So we have 11.41. This is in kilometers. So dali na lang ni kon ang KT, no? Basically, ang distance 80 is mo na siya atong first na ko
35.655 kilometers. So kani siyang remaining distance would be, this distance would be i-minus tani ang AK. Ang AK 11.41 kilometers. So subtracting both, 35.655 minus 11.41, man siya not 24.245 kilometers. Okay, man siya to answer. So ito esot balik, KT equals 35.655 minus 11.41 equals 24.245 kilometers. Ayan siya. Then, ang next nga problem is kani nga figure na. Oops. So, sa kani nga items, ato na ni magamit ang notes na to sa plane geometry. But, ang uban nga notes sa geometry, ako ra gibutang dire, no? Check lang ninyo ang theorems dire. Labi na sa circles, kani. For a while. Kani. Intersecting tangents theorem, nabutay angle inscribed in a semicircle, but basically ang kani nga law nag-follow ra atong previous nga akong gihatag asa tong kani siya, katong central angle is twice the inscribed angle. So no need to memorize ang kani siyang angle inscribed in a semicircle. Kay basically ang kani siya nga angle is 180 degrees. So half gid ni siya. Half sa 180 is 90. Then mo nino kung na intersecting chords, mo na ang formulas nga pwede nimo i-apply. Ang product sa AE o BE is equal to the product of CE times DE. If ang chords nimo mo intersect at a common point E. Then the angle included by a tangent and a chord drawn from the point of contact is measured by half the intercepted arc. So kung pila ni siya nga angle, gani siya nga angle theta, then alpha is half of that. Then apoy intersecting secants. Basically ang product sa OB o kani siya nga distance from the point of intersection going to the point on the circle is equal to this product sa kanipod, no, kaning ubos. OD times OC tibuok equals OB times OA. So kaniya need ni memorize on kanitanan nga rules na to simplify our calculations. Then napoy intersecting tangent and secant. Magamit ni siya sa problem na to later involving katong lake. Natoy lake nga problem nga nay usa nga tangent then ang usa is secant. So ang inyo magamit nga ratio na is kani siyang tangent, mao ni siya ang tangent no, OC. I-square nimo equal na siya sa product sa OA multiplied by OB kaning tibok. Then this angle alpha is 1/2 of arc AC. But gikan rin ni siya dire. Katong 1/2 of arc AC sa tadapit. Kani gikan ra to dire nga theorem. So naiuban no nga duplicate. I-check lang ninyo ang connection sa duha para less na inyo memorize. Then later na lang ni kaning angle bisector of a triangle. Proceed sa ta sa intersecting tangents theorem. Yan siya.
Ano. So ang question na nga problem is to find angle APB. APB. Na. Ang angle APB is this one. Always na siya nga kung unsay nasa to nga letter, then dira measured ang angle no dira nga side. So when we say angle APB, then ang angle diri sa P included angle at point P, which is sa atong figure theta na siya. Na, then both are tangents. In the figure shown, OA and OB, kani silang duha, puros na sila tangent lines. Na. Pero murag dili accurate kay ang figure no, dapat ang tangent diri nga point is paingana unta. But anyway, assume lang nato nga tangent na siya. Then we are given angle AOB. 50 degrees kuno siya. So atong baton, if 50 degrees ni siya from the point of intersection sa tangent lines, we can draw a line toward the center. Yan siya. Then ang principle is if we draw this line, then pwede ta mag-draw from the center going to the outer point. Let's say at point A. And also at point B. Point B. Ana. Diba sa atohang concept, ang tangent line is always perpendicular sa radius, no? So, kani siya nga angle is 90 degrees ni siya. Then, this is also 90 degrees. Atong i-check ang theorema, ako ipakita sa inyo. Intersecting tangents. For a while lang. Ana, para makita ninyo unsa atong gi-apply. So man siya na concept no, the tangents to a circle daw drawn from an external point are equal. So whatever this length is, equal ra pud na siya diri sa babaw. So ang may tabo ana, unsa may tabo sir if equal ni sila ang duha ka tangent lines. It means nga kaning 50 degrees matunga ra pud na siya. Basically, ang half sa 50 degrees is 25 degrees. So kani silang duha ka angle. Na. These two angles measure 25 degrees. 25, this is also 25 degrees. So, since perpendicular man then I hope agree ra nga kani siya nga angle must be complementary to 25. So, 90 minus 25 is equal to 65. 65 degrees ni siya. Then, same ra diri. Also, 65 degrees. Actually, kani nga problem no, simple curve ni siya. Duha ka tangent lines gidraw nimo sa circle nimo. Kana. So mo na ang ma-form ani niya pare-pareho ra pod sa simple curve. Kana. 65 degrees na siya each. So ang total central angle is pila man? Di ba 65 plus 65 mo ni siyang angle. Then whatever ang central angle, pila may value ani? Kani siya. Atong i-hulboton ang theorema. Unsa na po yung magamit na to. Atong magamit is katong half nga angle, no? This is half of the central angle. Anyway, ako lang pakita. Sama to. Kani. Na kaniya, a central angle is twice the inscribed angle. So ang inscribed angle is kani siya, ang central angle is katong naa sa center no gi-measure. So ang central angle ani nga figure kani man 65 plus 65. Ang katunga sa 65 plus 65 is basically 65.
So kani siya nga angle 65 degrees. Mo niya to answer. Angle APB. Is equal to 65 degrees. Ana siya. So again, duha ka buok theorem sa atong gi-apply. Tulod ay intersecting tangents theorem. Then we also applied nga ang radius is always perpendicular to the tangent line. Then the central angle is twice the inscribed angle. Na mo ni siya ang inscribed angle. This one is the central angle. Na I hope update ta na. Now for problem 12, intersecting tangent and secant na pod nga theorem ato magamit. Ato lang gyapon i-side by side ang theorem nga inyo ma-apply. Kani siya intersecting tangent and secant. Basically kani siya. Itong last na ko nga gi-show. Oops. Kani man nato magamit. So a road daw is tangent to a circular lake. Let's say mo ato ang lake. Circular lake. Then along the road and 15 kilometers from the point of tangency, another road opens towards the lake. Then from the intersection of the two roads to the periphery of the lake, the length of the new road is 11.5 kilometers. If the new road will be prolonged across the lake, find the length of the bridge to be constructed. So again naman ang lake na to atong kulurag blue lang. Oops. Mo niya to ang lake. Then a road is tangent to the circular lake, no? So let's say this is the point of tangency. Then this is our tangent line. Yan na. Then 15 kilometers from the point of tangency, another road opens toward the lake. So from the intersection ko no to the periphery of the lake, ang pasabot sa periphery kay along sa iyang circumference. The length of the new road is 11.5 kilometers. So let's say mo ni siya nga distance. 11.5 kilometers. Then kani siya nga point is ang point of intersection. Ngalan na kog O. Basig may bong mo, basig lahi akong label sa akong gibutang sa website ba. Anyway, kanila ato i-consider nga solutions karon kay wala ko kabaw sa annotations dito. So, mo siya 11.5. Then if the new road will be prolonged across the lake, find the length of the bridge to be constructed. So kani kuno nga point, i-prolong ko na to atong himuong bridge. So let's say ang bridge na to kani siya naka-pink. Mo ni siya ang bridge. So ang question, pila kuno yung length ana nga bridge? Na again ang road mo extend gyapon ni siya outward indefinitely. But we will use the intersecting tangent and secant nga theorem, wherein ang square sa tangent distance to the point of intersection is equal to the product of kani siya nga line and this whole one. So ato lang i-label ko no, atong i-same ani ba? Point O ni siya niya, let's say mo ni ang point C na. Then this is point A and this is point B. Kana. So OC squared or 15 squared is equal to OA 11.5
multiplied by this whole distance. So kana siya nga tibok distance is 11.5 plus the length of the bridge. Then ang length sa bridge is denoted by AB, segment AB plus AB. So ato ra ni siyang sulbon nga distance bila ni siya. Plus x. So ang result is 8.065 kilometers. Muna siya ang length sa bridge. Yan na. So ako lang side by side no ang mga theorems nga itong ma-apply para mas dali ninyo ma-identify. Oops. Then ang next nga problem is kani siya intersecting tangent and secant. Ato na pong i-try ang intersecting secants nga problem. So for intersecting secants, ato i-check ang theorem. Mani siya. Na. So kaning angle sa tong i-check no. So sir, unsa maning angle ABC is equal to angle ADC? Na ato i-check ang angle ABC again kung unsa ang naa sa center nga letter, dira measured ang angle. So ang angle ABC is basically this one. Kini siya nga angle. We can define this as let's say alpha. Alpha. So ABC mo na siya. Then, ang BCD is this one. Muna BCD. Ang angle ABC o angle ADC equal. Ang ADC pod, kani pod siya? ADC. So, whatever this angle is, mo pod ni siya. Ngalan ako og alpha. Then, angle BCD is equal to angle BAD. Ang BCD is this one. BCD. So, we can denote this as beta. So, may maklaro nga color. Ano lang. Na, beta. Then, this is equal to angle BAD. So, BAD. Mo niya siya ang angle. Beta. Na, so, equal niya silang duha. Kani po silang duha, equal. Yan na. Then, ang value sa theta is 1/2 of arc AC and minus arc BD. So, ang arc AC, mo ni siya ang arc AC. Yan na, itong kolora na. Arc AC. So, this central angle is defined by this angle, gikan sa center. But wala man gi-mention ang center dire no since intersecting secants man na siya. But basically, mo na siya ang central angle pasabot sa arc AC dira. Then, ang arc BD is this one. Yan na siya. So, ang value ko no sa theta, kaning angle sa point of intersection sa two secants is half sa difference ani nilang da. Ana. Anyway, atong i-check no unsa atong magamit gyud sa problem. But more explanation sa kaning tulo ka formulas dire. So in this problem, PQ and RS are secants of a circle. Then, when extended beyond point Q and point S, they intersect at a certain point T outside the circle. Then, we are given that arc BR is 105 degrees and arc QS is 67 degrees. Then, we have to determine the angle QTS. So, ito i-draw niya itong circle. Kana. Then, nakuno tayo duha ka secants. Na RS na po PQ. Ato i-check no ang
Ang arc PR daw is 105 degrees. Ang 105 degrees, let's say, mga almost 1/3 na siya sa circle, no? Almost 1/3. So, let's say, mo ni ato ang arc. Itong koloran. Eps. Then, we define this as PR. Arc PR ba tayong yatag, no? Arc PR is 105 degrees. Point P and point R. Kana. Then, natay secant, dire. Ang RS, secant sa circle, and also ang PQ. So, butanta lang, dire. Point Q. Then, it is said nga, when extended beyond Q and S, so kaning Q and S, point ra ni sila sa circle, no? Kana silang doha. But if ato kuno ni siyang i-extend, pagawas, ana, mo intersect ni sila at a common point. Oops. Dire dapitan, no? Mo intersect siya dire nga point. Then this point is point T. Then given that arc PR is 105 degrees, so basically kani siya nga angular measurement 105 degrees central angle. Then RQS kuno is 67 degrees. Man ang RQS? Nga siya. So this angle is 67 degrees. RQS. Ang question is to find angle QTS. So ang QTS kani atong gipangita nga angle. We define this as butanta lang theta. Gana. So pwede ra ta mo gamit aning theorem diretso, no? Ang angle theta is 1/2 sa difference aning duha ka arcs. So theta equals 1/2. Then arc AC 105 minus kani siya nga arc 67 equals kanya siya, no? 19 degrees siya. Na. But sir, ganong naingani man ni ang formula sa theta. Ato sang i-explore, no, ang actual nga derivation na niya. Nganong man 19 ato i-prove nga 19 gyud na siya without using this theorem. So atong button kay mag-draw ko og line diri sa center. I mean, dili siya necessary, no? Dili necessary nga mag-draw jud ko dira sa center. Anyway, para lang makita ninyo nga, di ba, ang 105 degrees is mo na siya ang central angle. If mag-draw ko line padong sa center sa circle. Sakto ra ba na nga estimation? Assume lang nga mo ni ang tulay sibog ang maybe kay. If mo na ang center sa circle. So kung mag-draw ko line toward point R and toward point P, then this would be the central angle. This central angle is equal to this one. So 105 degrees. Then what does that make PQR? 'Di ba ang angle Q
considering PQR, half na siya sa central angle because the inscribed angle is half of the central angle. So kung mag-draw kog line dire going to point Q, then ato ni siyang i-consider, inscribed ni siya na this is half of the central angle. If 105 ni siya, meaning this angle is katunga sa 105. Ila man? Calcula ko kay nakoy trust issue sa mental math. 105 over 2, 52.5. Saan mo dyan? Na. 52.5 degrees. So, unsa may tabo karon? If 52.5 degrees ni siya, then we can obtain the supplementary angle. Ang iyang supplementary angle is kani siyang nabilin. Ana. So, pila man na? 180 minus 52.5. 180 minus answer. Di ba? 127.5 mo ni siyang angle. 127.5 degrees. So, karon di ay, if ganan kakuha ni siya ang angle theta, then all you have to do is consider nini mo siya nga triangle. Itong i-highlight Oops. Napatay ko nga dimension na ni. Kaning angle atong i-consider kaning RQT. RQT. Oops. Kana nga triangle ato i-consider. So, one of the interior angles is 127.5. Now, sir, how about kani sir? Unsaon ta ni pag-determine? Kani siya nga angle. Makuha po ta na. Still using the concept nga ang inscribed angle is half of the central angle. So, kaning SQ, kabaw ta 67 degrees na siya. Lainon na tong color na, let's say kaning orange. If mag-draw kog line from the center going to point S and going to point Q, na medyo magsapaw-sapaw no manang medyo lisod din siya og kung sulbon gyud mo siya mano-mano. Na. Kani ko no siyang angle is 67 degrees. Na. 60 sakto ba? 67 degrees no kaning arc SQ. So ang may tabo na niya, since kani siyang RQ and RS, basically inscribed na sila ani nga arc. So kani ring nga angle, kung 67 degrees ang central angle, then kani siyang angle is half ana niya. Na again na ang RQ ug RS nag-enclose gyapon na ni nga arc. So mo nang inscribed na siya. So half of 67 over 2. 33.5 mo ni siyang angle. 33.5 degrees. Degrees. So considering this triangle kani atong gi-shadean og blue, ang total interior angle dapat 180 degrees kay triangle man. Then we have 33.5 plus 52.5. Kanila 127.5. Kani nga angle plus kani plus theta must be equal to 180. Theta. Ana. So, solving theta, same gyapon nimo makuha na ganina. Using the theorem, 19 ato nakuha. But kung atong manumanuhon, same lang gyapon na 180 minus 33.5 minus 127.5. Same lang gyapon, 19 degrees gyapon na siya. Na. So, may purpose anang mga theorem, no? Gipang-derive na siya para ma-simplify ang calculation.
But if dili ninyo prefer mag-memorize, ako personally dili na ko prefer mag-memorize. So kung mag-solve ko ani nga problem, kani gid akong gamiton. Na using one concept rani, ang concept nga ang central angle is twice sa inscribed angle. Makuha gyapon nimo ang same value nga 19. But if kaya ninyo mag-memorize, pwede ra pod kanina lang diretso. Na anyway, diskarte na ninyo no. Kay board exam again, ang inyong formulas nga memorizon lapas siguro og pila man. Lapas 500 siguro og tinud-on gyud ninyo. So kamo na i-choose ana unsa inyong need memorizon. Basta ang masilot memorizon katong core formulas gyud from which ang uban formulas derived gikan didto. So proceed ta karon no sa plane geometry na punta. Anyway, dire na lang ako i-discuss. So we will discuss about polygons. Now, sa atong discussion sa polygons, ako na lang pod isod dire siguro ang surveying nga topics specifically sa closed traverse. Kaya ang closed traverse mag-involve gyapon aning theorem sa polygons. Na. So a polygon is a two-dimensional closed figure that has three or more straight sides. Dili pwede two-sided polygon ha. Di na may tabo two-sided polygon kay dili siya masira. Then there are two basic types of polygons. First is a concave polygon. Then another one is the convex polygon. Na, a convex polygon is one in which no side when extended will pass inside the polygon. Otherwise, it is called concave polygon. Now, naibinuang among teacher ni sa una no kung saan pag-determine if convex ba or concave. Ang inyong timanan is ang concave pasulod ang ihang line, notice kani siya no. Kani siya nga linya pasulod siya sa polygon. While ang convex, puros outside, padong pagawas tanan. Kani siya kay pasulod. Kung concave ko no, cave ko no, musod man ko no kas cave niya, o convex mo nang pagawas, kay magbutang kag Vicks Vaporub ko no, magawas ko ng sipon, mo na yung, marag mnemonic na mo sa una. Not necessarily mnemonic, but something para di na mo malimtan. Then, ang sum of interior angles is 180 degrees times n minus 2. So, kung may tag-triangle, di ba, 3 sides ang triangle. So, 180 times 3 minus 2 equal to 1. So, 180 degrees ang sum of interior angles sa triangle. Then, for quadrilaterals or any four-sided polygon, may mo ni siyang 180 times 4 minus 2, 360 degrees ang sum of interior angles. So, manang kung naka-square, 90 degrees each side man siya. So, i-add na nimo tanan, mahimong 360 degrees. Kung ganan ka mag-solve og kaning polygons nga mas daghan og sides kaysa sa 3, 4, substitute ra ka sa value of n. Then, pwede ra ka mogamit og linear interpolation. But again, kaning nga formula, dali ra memorizon. Tungod kay ang baseline ani is ang triangle raman. 180 degrees niya, kung nakalimot ka unsay formula, just consider triangle as your baseline. Nga 3 minus 2 is equal to 1. 1 times 180 is 180 degrees. Imposible masad malimtan nga ang triangle, sum of interior angles kay 180 degrees. So, kana na lang atong gamiton nga baseline. Then, ang sum of exterior angles is always equal to 360 degrees. Bisag unsa pa na ang shape, 360 degrees na siya. Nara ko'y derivation na nipod sa surveying na ko nga topic. Anyway, pakita na tamo sa lectures. Kaya nag-discuss ko bago lang sa second year pod. Then, ang number of diagonals, ang formula is n over 2 multiplied by n minus 3. Ang kanisyang number of diagonals, sabi na ko, rin na lang. Kulay screenshot to.
Na n minus 2 times n minus 3 na siya, no? Ang triangle, pila ka box sides? Diba? 3 sides. So, n is equal to 3. Ang number of diagonals, formula niya is n over 2 times n minus 3. Kana. So, kung triangle di ay, pila may value ani? Diba? May mong 3 over 2. Then, 3 minus 3 is equal to 0. Diba? So, basically, ang triangle, walay diagonal. Nga naman, ang diagonal, ma-form na nimo by connecting the vertices. Ang vertex sa triangle, tulo ka buok. Kana sila. Tulo ka buok. Walay way dira nga ma-connect nimo ang duha, nga dili siya mo coincide sa side. Kay, any two vertices, imo i-connect, na, basically, ang side raman na siya sa triangle, so walay diagonal nga ma-form. But what if, let's say, natay four-sided nga polygon. Ang number of diagonals would be equal to 4 sides ni siya. So, 4 over 2. Oops. 4 over 2 times 4 minus 3. 4 over 2 is equal to 2. Then, 4 minus 3 is equal to 1. So, 2 times 1 is 2. Na 2 diagonals. Ang 2 diagonals imo ma-form ani, connect nimo ang opposite vertices, mani siya. Then kanipod silang duha. Kana. Wala na ila in combination. Kay kung kani nga vertex o kani nga vertex imong isumpay, mo coincide ra man siya sa side sa polygon nimo. So dili siya ma-treat as diagonal. Basically ang number of diagonals mo ni siya duha ka buok. So kung atong increasean, let's say pentagon, hexagon, ingana na, kanina lang nga formula atong i-apply. Na. So, 4 over 2 multiplied by 4 minus 3. Kanara. But kani, dili ano ni siya ko na? Dili siya linear interpolation. If ganahan ka mag-calculator technique ani niya, kailangan kag 3 points. So, medyo maglisod-lisod na lang ka kaysa memorize na lang nini mga formula. But again, let's say lang makalimot ka ba? If do na kay pentagon, 5-sided nga polygon, ana. If atong computon ko no iyang ND. ND. So 5 sides ni siya. We have 5 over 2 multiplied by 5 minus 3. Na, so ang result is ko ano 5 no? Equals 5. So 5 ka diagonals. Basically man ni siya usa. Kana nga vertices connect na to. Then kani sila. Connect na to. Kanipod nga vertices, pwede na to i-connect. Na, aside ana, pwede po na i-connect. Kani nga vertex o kani. So, pila na? Upat na. Then, this vertex and this one, pwede po na to i-connect. Star ang maporma, no? Na, so, pila ka diagonals? 1, 2, 3, 4, 5, no? 5 ka diagonals. So, if nanakaani nga shapes, pwede na ka mag quadratic interpolation. Diri ka sa mode niya asa to, stat. Then quadratic interpolation diri ka sa 3. So imong ibutang sa x would be sa triangle wherein we have 3 sides, ang value sa diagonal 0. Kung nanatay quadrilateral, I mean not necessarily quadrilateral but 4-sided polygon, n is equal to 4, then ang number of diagonals 2. Nakani, madraw raman ninyo, no? Mamanamano ra ninyo draw. So, if nakalimot mo sa formula, pwede ra gid mo mag-interpolate. Then, ang third nga shape na to is pentagon, wherein we have 5 diagonals. 5 sides with 5 diagonals.
So, pwede ka mag-AC na. AC, then shift, stat, pwede na ka mag-regression to identify the number of diagonals for any number of sides. So, let's say, unsa man, octagon, 8 sides, octagon, no? So, pwede ko mo gamit, again, ang akong gibutang sa x, no? X o y. Ang x is ang number of sides. So, 1, 2, 3. Y is number of diagonals, 0, 0 to 5. Yan na. So, kung mogamit ko og 8 sides, then parisan ako siya y hat, I can obtain the number of diagonals. So, 6 atong parisan og 8. Na 20 ko, no? 20 ka diagonals. 20. Ato ko nung i-try. Let's say lahan, nakalimot ka sa formula, makuha ra nimo ang 20 dire. But if atong imano-mano ang formula, we would have n over 2, so 8 over 2, multiplied by n minus 3, 8 minus 3. Yan na siya. So, equals 20. Di ba, makuha ra nimo using quadratic interpolation. Nganong quadratic? Ang formula, n times n, may mo na siyang n squared. So, ang highest degree is 2. Muna mo work ni siyang calculator technique. So, depende lang ninyo sa inyong preference. Ako sa una, mag-interpolate raman ko. Kay, dali raman i-draw ang kanyang tulo ka figure. Pero pwede ra pod. Anyway, dali ra sad ang formula, no? N over 2 times n minus 3. But, kung daghan na kay kag formula, sige pang memorize good, there is a chance nga malimtan ni siya. Munang masindot nga kabaw lang ka sa mga alternatives niya. Sige, then next, we have regular polygons. Sa regular polygons, na yung mga derived nga formulas dito. No? Kaning derived formula sa regular polygons, I would suggest nga inyohan niya siyang memorizon. Kay, this is very helpful kung ang problem, medyo lisod ang pangitaon ba? Let's say, ang number of sides ang gipangita, gihatag ang area daan, mahinga na, masindot, gamito na lang nimo nga formulas dire. So, natay gitawag nga equilateral polygons wherein all sides are of equal length. Then, polygons with equal interior angles are called equiangular polygons. Then, kung both equilateral and equiangular, then mo na atong gitawag nga regular polygon. So, man siya ang example sa polygon, no? Pentagon is siya 5-sided polygon. So, the area of n-sided regular polygons, mo ni siya ang formula, n number of sides times x squared. Unsa ni siya ang x, sir? Ang x mo na siya ang length sa any side. Kay kung regular polygon, equal man tanan sides. So, basically, kana tanan values, x na sila. Ang length sa side. Then, divided by 4 tangent of 180 divided by the number of sides. Then, for the interior angle, any interior angle, theta kani sila. Mo ni ang formula, 180 degrees times n minus 2 divided by n. Then, for the exterior angle, beta, mo ni ang exterior angle, we have 360 divided by n. Again, kani ang interior angle, ang kaning exterior angle is just equal, ano niya, kaning nasa gawas. Kung beta ni siya ang angle dire, beta ra pod ni. Na. Anyway, naratay problems later nga magamit na. Then for similar polygons, by the way, kaning inscribed circle mo ni siya ang nasa sulod sa polygon. Kung may tag circumscribing circle mo na siya ang nasa gawas. Dali ra man ano kay inscribed in. So nasa sud nya, circumscribing nasa gawas. Ang apothem mo na siya ang radius sa circle, sa inscribed circle mo na siya ang gitawag nga apothem. Then for similar polygons, if two polygons are similar, such that ang corresponding angles nila are congruent or equal, the corresponding sides have constant ratio. Na bali kung similar ni ang polygon A1 and A2,
Then A1 over A2 equals any of the sides, let's say x1 o x2, ganan kay compare. Naka-square man yung area, ang unit sa area is unit squared. So kung distance imong ibutang, imong eration proportion ng distance, kailangan i-square nimo ang tibuok. Makuha ni nimo ang any side dira x1 or x sub 2. Na. Then for quadrilaterals, no need ra ni memorize ninyo, no? Ang diagonal, basically, ang hypotenuse ra ni sa triangle. So, man na siyang square root of a squared plus b squared. Then, for squares, same man ang distance, a, same ang legs. So, di ba, mora ni ang sa special triangle, 45-degree triangle. 1 square root of 2 or side times square root of 2. Kanila siguro, no, ang medyo need memorization. Kay this is very common sa board exam. For parallelograms, the opposite sides are parallel and equal. So, kaning AB, opposite niya is CD. Both parallel to each other, equal sa nailahang distance. Ang BC o ang AD, same pod og distance. Mo nang B na, denoted as B na sila. Then, ang area sa kani siyang parallelogram, duha imong options. Pwede nimo kuhaan ang area sa triangle niya, imong i-times 2. Or pwede pod gamiton na lang nimo directly ni nga formula. 1/2 D1 diagonal 1 times diagonal 2. Then we have sine theta. Na, pwede ra na ninyo i-apply. Then given two sides A and B and one angle A, then the area would be AB, A times B, then sine of A. Opposite sa angle A. I mean, opposite sa side A. Tapos wato na ba na? Kay bago meeting ni siya. May nakabati aning Google Meet no kay na-limit, may pag-Discord na lang. Sige, so parallelogram ni siya, then next is ang rhombus. So kaning rhombus, all sides are equal and the diagonals bisect each other at an angle of 90 degrees. So kani siyang ma-form diri nga angle is perpendicular ni siya, no? Ang duha nimo ka diagonals na perpendicular. So imong formula gamiton, given diagonals D1 and D2 and included angle theta, 1/2 D1 times D2. Now kani dili ni siya need memorization. Nga naman ang 1/2 times D1 times D2 dili ra gyapon nagikan. Ana. But ang angle nimo is 90 degrees man.
So, di ba, ang sine sa 90 degrees is equal to 1 man di ba? 1. So, manang nawagtang ra ang sine theta na mo rang 1. Monang d1 times d2 is, kuan ra. Mahimo ra siyang, ang sine theta is mahimo siyang 1. So, no need ra ni Sir, excuse me, sir. Nakikipresent, sir. Ay, sorry. Malimot ko basta bag-o na ang kuan ba. Anyway, sa recording makita ra to ninyo ang figure. Anyway, kanino mo ni ang area sa parallelogram. 1/2 d1 dito sin theta. Kung rhombus na gani, ang included angle na mahimo mang 90 degrees kay ang two diagonals would be perpendicular kung rhombus ang shape. So ang button ninyo na instead nga mag-memorize man nga formula, no need ra ni siya. Kay gikan na ani diri nga formula. But ang sin theta, kung 90 degrees na siya, ang sin 90 is equal to 1 man. So 1/2 d1 dito niya, ang sin theta may mong 1. So mo na ang nabilin diri 1/2 d1 times dito ra. So no need ra ni siya memorize actually. Then for general quadrilaterals, mo ni ang area no. Dili ni pareho sa kuan na Heron's formula. Na mo ni siya ang general formula sa yang area given the sides. Na but napoy dapat angle nga ihatag no. So given diagonals d1 and d2 and included angle theta, ang area is 1/2 d1 d2 multiplied by sin theta. So basically same ra atong previous one. Products 1/2 sa product sa diagonals times sine of the included angle. But if given ang four sides, let's say A, B, C, and D, and the sum of two opposite angles, denoted by saan siya, alpha, no? Mani ang alpha, sum of the two opposite angles na siya. So, ang two opposite angles, let's say, kaning A og C. Kana. Angle A plus angle C over 2. Basically, kanirang natunga din, no? Then, ang value sa S is semi-perimeter, gapon na siya. Ang total perimeter is A plus B plus C plus D. Yeah, divided by 2, mo na siya ang semi-perimeter. Half of the perimeter. Anyway, ako lang i-review ni siya. Naratay problem later nga mo gamit ani nga formulas. So, ito rin na ma-recheck. Then na po yung gitawag nga cyclic quadrilateral. Kung cyclic quadrilateral, tanan vertices lie sa circle nga nag-circumscribe sa shape nimo sa imong quadrilateral. Na mo join. So, ang point A, B, C, and D puro sila along sa circumference sa circle. Ara ta makaingon nga cyclic quadrilateral siya. If cyclic quadrilateral, ang may tabo is basically kani gyapon na imong formula. ABCD cos nagyapoy minus ABCD cos squared alpha. But this term becomes 0. Basta cyclic quadrilateral. Pwede na ninyo i-try og derive na using ang concept lang nga ma-preview sa angles na to. Ma-find out na ninyo nga kani nga term is makancel ra na siya. So pwede ra pod kanira inyong memorize na gyapon. Ang mas taas nga formula mo na mas nindot memorize kay dira ra gikan pod ang mga derived sa uban nga shapes. Na pareho ra ni sila. But makancel ani nga term if cyclic. Then ang angle A plus angle C is equal to angle B plus angle D. Basically kaning opposite nga angles, angle A ug angle C, supplementary na sila or musam up sila 180 degrees. Then ang angle B ug ang angle D supplementary pod, musam up og 180 degrees. Then according to Ptolemy's theorem, for any cyclic quadrilateral, the product of the diagonals equals the sum of the products of the opposite sides.
So, ang product sa diagonals, D1 times D2. Then, products of the opposite sides. Ang opposite, kaning A o C. So, A times C plus B times D, equal ra ko na sila. Diba? So, this is true for cyclic quadrilaterals. Anyway, kaning first problem na to, area of smaller segment, ato na ning natakol, no? Sa previous nga discussion, gi-appeal naman ko to siya sa trigonometry ninyo. So, diri lang ta magsugod. Anyway, ang ubang topic sa ni naka-subsume ra sa trigonometry pa. Yan siya. So, for problem 2, we want to find the area of a sector given the perimeter. So, ang area sa sector, muna siyang ano, no? Determine the area of a sector. But ang given is ang perimeter. Perimeter of the sector, 19 inches. Then, ang radius is 6 inches ko, no? So, pwede tayo i-draw ang sector na lang, no? Diba? Ang sector is mura na siya pizza nga slice, no? Or katong murag pakman nga area. Na both sectors na sila. So, ato na i-reason. Excuse me. Saan? Tang na. Muna ito ang sector. So, ang radius ko na niya, 6 inches. 6 ni siya kanipod. 6 inches. Then, we are given the perimeter. Perimeter of the sector. So, ang perimeter sa sector is equal to, di ba? Ang perimeter is ang sum sa tanan sides. So, basically, radius plus the length of the arc. So, we would have 6 plus 6 plus the arc length S. Muna siya ang perimeter. Then, ang perimeter, 19 man ko, no? 19. Or, pwede ra po, no? Perimeter equals 2R plus the arc length, S. So, solving S, 19 minus 12. Diba? 7. S is equal to 7. Using the arc length, makuha na to ang central angle. Saan pagkuha sa central angle, sir? Ang central angle, atong gamitan og ratio and proportion. Ang circumference sa circle is 2 pi r. Ang radius is 6 inches. This is to a whole revolution, 360 degrees. Then equals, nagkuha lang tag chunk, which is 7 lang, 7 inches lang sa arc. So, what would be the corresponding central angle? Ang central angle is kani siya. So, again, ratio and proportion na siya, no? We have 2 pi times 6. Mo ni ang full circumference. Then, ikuha tag chunk ana niya in the ratio of 7 over 360. Always ni over 360 niya. Ang kani siyang babaw is ang central angle. So, man siya ang value sa central angle. 0.733. Isa, gamay lagi kini. Ay, sorry, ang angle di ang ipangita, no? Bali din eh. 2 pi times 6. Bali no, kaya di pa man area atong ipangita. Sorry. Ano yan lang. Times x dire. Yeah, equal 7.
It's 66.845. Unit is degrees. So once na nakay central angle, makuha na pod nimo ang area sa sector. Ang area sa sector is just the whole area of the circle, which is pi r squared. Then magkuha lang tag chunk niya. So central angle divided by the full revolution, 360 degrees. Then ang chunk natong gikuha 66.845 degrees. Yan siya. So pi times 6 squared, 66.845 divided by 360. So ang ato ang area is 21. Approximately 21 na siya, no? Dili ko ka-admit. Asa? Ada. So, kanya ang sunod, no? Oops. So, a triangle daw with an area of 90 centimeters squared is inscribed in a 20 centimeter diameter semicircle such that the vertices touch the semicircle. If one side of the triangle measures 20 cm, find the other two sides of the triangle. So, draw tag circle, no? Kung tag inscribed ang triangle naa sa sulod sa semicircle. So, ang semicircle is katunga lang. Ito siyang reason. Oops. Muna ang semicircle. Then, the vertices touch the semicircle ko, no? So, nadiri ang usa ka vertex sa triangle, ang usa nadiri. Now, if we draw any two lines, gikan ani nga points, I hope agree ra mo nga this will always be 90 degrees. For a while ka na. This will always be 90 degrees. By the concept nga ang inscribed angle is half of the central angle. Diba, initially, kung imong i-draw ang tibok circle ano niya, diba, 180 degrees man ni siya ang central angle. Sa kani nga arc, 180 degrees. So, half of 180 degrees is 90. Therefore, 90 degrees ni siya nga angle. That's why we assume nga perpendicular na siya, no? 90 degrees. Then, we are given the area. Ang area ko, no, 90 centimeters squared. Then, ang diameter sa semicircle is 20 cm. Ang diameter man siya. Diameter of the circle, 20 centimeters. If one side of the triangle measures 20 cm, find the other two sides of the triangle. Find the other two sides. So, kanino ang pangitaon? 20 cm diameter, circle 20. Kani silang doa? A and B.
So, duha man na tong unknowns, we need two equations. Ang first equation would need the area of the triangle. So, 1/2 times base multiplied by the altitude. Muna siya itong equation 1 based on the area. Ano na lang, 1/2 times base times height. Ang base sa triangle, let's say A, ang height niya is B. Pwede na mag-interchange na. 1/2 A times B is equal to 90. Mani siya itong first equation. Equation 1. Then, ato ang equation 2, atong kwaon sa Pythagorean theorem. So, we know nga 20 squared is the hypotenuse opposite sa 90 degrees. Then, this is equal to A squared plus B squared. Yan na. So, pwede na mo makuha ang value sa A o B. Just express one in terms of another. So, dire pwede siguro na to i-express ang A, no? A. Ang 2, akong i-multiply sa 90, may mo na siyang 180. Then, divide both sides by B. A is equal to 180 divided by B. Ana. So, kani nga value sa A, ako i-substitute dire to obtain the value of B. Again, this is our equation 2. So, kani nga value, substitute lang nato dire. So, we have 20 squared equals 180 over B. Then, naka-square na siya plus B squared. Makuha ni ang value sa B. So, 16.946. cm. Na. Then, ang value sa A is kanira 180 divided by B. (16.946) 10.622. centimeters. Na ako ni siyang gituyo ha nga akong gi-express ang A in terms of B. Kay dito sa akong solution nga gi-provide, I mean sa katong notes ni Engineer Batusin, kay ang A o B bali ang A niya 16.946, ang B 10.622. Pwede ra na siya mag-interchange since ang question find the other two sides of the triangle. Pwede ra na magbali since ang two equations nimo vague man as to which side ang mas dako. Kay ang kaning siyang kuan man good, kaning sides AB nimo pwede man ni bisag asa ma-form, pwede man pud ingani. Pwede ingana. So kung ingana ang figure 90 degrees man gyapon na. So ang A ug B pwede ra na mag-interchange. But ang question sa board exam, if specific ang gipangita, kuan na po na i-specify kung find the smaller side of the other two sides ana. Kung find the smaller side, imo answer 10.622. Then find the longer side 16.946. Ingana basically ang nature sa questions. Sige, up to dire lang sa nga problem. Ini ka Thursday kay start na ta sa plane geometry, actual nga plane geometry. So paki-review lang sa theorems dire no. Sa polygons, magamit ani ang theorems dire.
Sige, ako na ning ano kay napay next class. Salamat. Thank you, Thank you, sir. Sige. Thank you, sir. Thank you, sir.